Alam mo ba, nakaramihan sa mga hamster na mamatay ng maaga dahil sa simpleng pagkakamali ng owner. At baka ginagawa mo rin to ngayon. Kung gusto mong tumagal ng 3 years or hanggang 3 years ang hamster mo at maging healthy, tapos masaya siya, panoorin mo to hanggang dulo. Hi guys, welcome back sa channel natin. Kung hamster lover ka o balak mo mag-alaga, make sure na nakasubscribe ka. Dahil dito, tuturuan kita kung paano maging responsable sa pag-aalaga ng hamster. Today, pag-uusapan natin ang top 10 biggest mistake sa pag-aalaga ng hamster na dapat mong iwasan, lalo na kung beginner ka pa lang. Una, maliit yung cage mo. Hindi laruan yung hamster guys, kailangan nila ng space para tumakbo, mag-explore at maging healthy. Recommended natin dyan guys na bin cage at least 450 to 600 square inches na floor space. So kung aquarium, i-divide nyo na lang guys, or i-divide nyo sa pit yung 450, convert nyo to pit. Tapos syempre, mas malaki, mas better. Kasi kung maliit yung hamster cage mo, paano ka makakapaglagay, diba, ng mga accessories, ng mga wheels, water bottle, food bowl, tunnel. So hindi ka makakapaglagay nun. So hindi talaga pwede yung maliit. Kailangan mas malaki, mas maganda. Pangalawa, hindi sapat ang seeds lang. Kasi minsan nakala natin pwede na yung seeds, aanuhin natin, ayun yung ipapakain natin. Pero hindi sapat, pang treats lang po yun guys. So ang hamster kailangan ng balanced diet. May mga pellets, fresh vegetable, kailangan pinapakain din natin sila. Tapos paminsan-minsan boiled egg, protein, mataas sa protein kasi yun yung boiled egg. Tapos iiwasan natin magpakain ng chocolate, onion or garlic. Pwede itong ikamatay ng hamster mo. Pangatlo, wala kang hamster wheel. Ito yung sinasabi ko, pag maliit yung hamster bin cage mo, hindi ka makapaglagay ng hamster wheels. So mali din yun. Yung hamster guys, gustong gusto niya na tumatakbo, diba? Pag nasa wild sila, tumatakbo sila ng ilang kilometro paggabi. Kung wala kang wheel, para mo silang kinulong ng walang exercise. Kaya kailangan may ka talaga, hamster wheel sa loob ng mo. Syempre sa hamster wheel dapat solid, hindi siya wire. Tamang size para hindi mabend ang likod. Kasi kung Syrian hamster mo tapos yung wheel mo pang dwarf, mabibend po yung likod niya pag tatakbo siya. So kung Syrian, dapat mas malaki. Kung dwarf naman siya, katamtaman lang para hindi rin siya mabigatan pag tatakbo siya. Number 4 guys, madalas na pagising sa kanila. Kahit umaga, ginigising natin sila, hinahawak-hawakan, pinaglalaruan. Tandaan natin na yung hamster ay nocturnal po yan. Pag sinabing nocturnal, tulog sa umaga, active sa gabi. So pag ginising mo sila lagi, nagiging aggressive at nai-stress sila. Kaya kailangan hindi natin sila palaging gigisingin, or hayaan lang natin sila matulog pag umaga. Kasi ayun talaga yung nila, habitat nila. So sa gabi talaga sila magiging active. Kaya kailangan, kung gusto mo sila hawakan, gawin mo na lang yun sa gabi. Ganon. Tapos ito pa, yung malaking pagkakamali, yung hindi nililinis ang cage. Dirty cages, magdudulot ng sakit yan sa hamster natin. Ngayon, ilang beses natin siya lilinisin. Pwede tayo mag-spot cleaning every few days or ilang araw. Kunyari, every other day, mag-spot cleaning tayo. Tapos pag magpo-full clean naman tayo, 2 to 3 weeks. Ganun. Pero kung nakita nyo na madumi na talaga, tapos wala pang 1 linggo, linisan na po natin para maiwasan din natin yung pagkakasakit ng hamster. Pero wag naman po yung sobrang linis, kasi kailangan pa rin nila ng scent para hindi sila may stress. Halimbawa, yung ginawa nilang bahay dyan, wag natin tatanggalin. Tapos mag-iwan tayo ng ibang beddings na pinagpag natin or tinanggal natin yung alikabok, yung dumi, ibabalik natin. Tapos haluan natin ng mga panibagong beddings. Kasi may stress din sila pag lahat bago, kasi wala na yung amoy nila. Tapos eto pa guys,
So syempre, umabot ka na sa video na to, interesado ka pa sa mga susunod na mga pagkakamali na nagagawa mo or nagagawa ng mga hamster keeper gaya ko. Kasi nga, umabot ka sa video na to, so tapusin na natin hanggang dulo para maiwasan talaga lahat at maging safe yung hamster natin. Yan, pang-anim, mali ang beddings na ginagamit natin. Wood shaving na may mga amoy or may mga chemical, hindi po dapat sa hamster yan. Huwag po tayong gagamit ng may scent na wood shaving. Iwasan natin yung pine tree, cedar na mga na mga wood shaving, or yung mga pino na mga wood shaving, yung malikabukas yan eh. Mas maganda kung gumamit ka, kung wala kang wood shaving, mas maganda kung gumamit ka ng paper based bedding. Kaya mga tissue, egg tray, yung mga ganyan. Basta walang mga chemical guys, mga unscented materials, mga walang amoy. Tapos pang pito guys, hindi tamang paghawak. Tandaan natin na yung hamster natin, hindi sila laruan. Kapag bigla mo silang hawakan, kakagatin ka. Kasi nga, nagugulat sila at natatakot. Yan. Hayaan silang masanay muna sa amoy mo. Dahan-dahan ang paghahawak para hindi sila mabibigla, hindi sila mai-stress. Kasi kung bibiglain mo sila, bigla mo silang dadakmain, matatakot sila. Tapos, minsan napipiga mo pa or mabibitawan mo. Tanda mo, pag nalaglag yung hamster, pwede yan mamatay. Kaya, ingat lang po. Pang-walo, pinagsasama ang mga hamster. Yan, karamihan sa mga hamster guys, solitary. Lalo na pag hindi sila nasanay hanggang simula ng pinanak sila na walang kasama. Tapos bigla mong sasamahan ng ibang hamster. So, magiging problema po yun. Kapag pinagsama mo sila, mag-aaway sila hanggang may masaktan or mamatay sa kanila. Lalo na kung hindi ka pa magbre-breed, diba? Wag mong gagawin yun. So, wag mong pagsasamahin muna yung mga hamster pag hindi ka pa magbre-breed kasi mga solitary sila. Pang-siyam, walang enrichment. Hindi sapat yung cage lang guys. Kailangan may mga accessories ka. Gaya ng tunnel, toys, hideout, or wheels para hindi sila maboard. Kasi kung cage lang, halimbawa nilagay lang natin sila sa storage box. Kaya yun yung kalamitan nakikita ko dati sa Philippines. Lalo na nang nagbre-breed kami. Storage box talaga yung nilalagyan namin. Pero dapat malaking storage box para kahit papaano may hamster wheel ka. Tapos malagyan mo ng tunnel. Kasi napaka-importante nun. Kasi kung storage box lang, tapos hindi sila makakatakbo, hindi sila magiging guys, parang matamlay yung hamster. Tapos syempre, yung natin panghuli, yung number 10, yung impulse buying. Cute sila guys. Alam naman natin na cute yung mga hamster, pero responsibility sila. Bago ka mag-alaga, siguraduhin mong handa ka. Kasi kailangan ng oras yan, budget, tapos knowledge. Kung wala kang oras, hindi mo malilinisan yung hamster cage nila. Tapos kung wala ka ring budget, paano mo sila mabibilan diba ng mga hamster wheel, ng mga kailangan? Tapos kailangan mo ng knowledge para sa proper care mo, para sa kanila. Yun. So, kung may natutunan ka, syempre alam ko naman na may natutunan ka sa video natin. Paki-share na lang po at paki-like na rin para sa ibang hamster owner para maiwasan ang mga mistake na to. Comment down below, ilan dito yung nagagawa mo na before or nagawa mo na. At kung gusto mo pa ng mga hamster care tips, check mo yung next video ko dito guys kasi mag-upload ulit tayo sa susunod na araw ng mga panibagong video para sa mga ibang mga katanungan. At syempre, para magturo pa ng mga tips sa pag-aalaga ng hamster. So, yun lang guys. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa inyo. At syempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.